Ang pinakamalakas na hari. Credit to the author. 79 hanggang 87. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Boom! Agad na ikinaalarma ng malakas na tunog ang iba pang kabataan ng Sky Guards Battalion. Sino ang dalawang iyon? Pinalipad nila si Conrad sa isang hit. Hindi ba nila alam na labag sa mga patakaran ang pagsira sa mga bahay na gawa sa kahoy? Nagulat ang ilan sa mga kabataan. Sina Francis at Angelica ay parehong naalarma dito. Paglabas nila ay nakita nilang nawasak na ang kahoy na bahay na pag-aari ni Conrad at si Conrad mismo ay nagawang tanggalin ang kahoy na nakatakip sa kanya. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng Sky Guards Battalion? Pinunasan ni Conrad ang dugong tumutulo sa kanyang bibig. Hindi kami mula sa Sky Guards Battalion. Ang gwapong binata ay pumulupot sa kanyang mga labi habang ang walang ekspresyon na binata ay nanatiling walang ekspresyon. Huling hangin na sumisira sa langit. Muling pinasabog ni Conrad ang kanyang inner strength at binaril patungo sa dalawang estranghero. Ang hakbang na ito ay naglalaman ng kanyang buong kapangyarihan at madali nitong papatayin ang mga magsasaka na nasa ika-6 na ranggo. Hayaan mo akong gawin ito. Ang masayang binata ay tumawa ng malumanay at nagpadala siya ng isang pag-ikot ng puting inner strength patungo sa pag-atake at madali itong naresolba. Naramdaman ni Conrad na umusad ang kanyang katawan nang walang ginagawa, kaya agad niyang inikat ang kanyang inner strength at sinubukang umatras. Hehe, bumaba ka na. Pinaikot-ikot muli ng binata ang kanyang kamay at naramdaman ni Conrad ang puwersa ng pagsipsip sa ibaba niya na humila sa kanya pababa. Plop! Natomba si Conrad at siya ay sinipa na lumilipad ng kabataan. Oo, mukhang walang mga henyo sa loob ng Sky Guards Battalion. Umiling ang gwapong binata. Sinabi ko na. Sinabi iyon ng walang ekspresyon na kabataan, ngunit ang ibig niyang sabihin ay kung ano ang sinabi ko na, ikaw ang pumilit sa akin na pumunta dito. Bahagyang nanigas ang ibang kabataan. Nagsimula at natapos ang laban sa isang iglap. Huminga ng malamig ang mga nanunood na kabataan ng Sky Guards Battalion. Si Conrad Darango na numero 2 ay madaling natalo. Ang kasanayang iyon na ginamit niya ay nalampasan ang pinakamataas na ranggo ng martial arts, maaari bang? Bahagyang natigilan si Francis. Natitiyak niya na ang kasanayang ginamit lamang ng masayang kabataan ay nasa kalahating banal na ranggo. Sino ang nagsabi na mahina ang Sky Guards Battalion? Isang malamig na malinaw na tunog ang nagmula sa isang kahoy na silid sa gilid. Shua! Isang magandang pilak na buhok ang lumitaw. Henry! Ang mga ekspresyon ng kagalakan ay lumitaw sa mga kabataan ng Sky Guards Battalion. Nauna si Henry sa 10 Sky Guard at naabot niya ang ika-7 ranggo bago si Conrad. At natalo na niya si Conrad nang maabot niya ang ika-7 ranggo sa 10 galaw. HM. Parang may kung anong henyo man lang. Tumawa ang madaldal na kabataan habang sinusukat niya si Henry. Si Henry ay nagsimulang kuminang ng pilak habang ang kanyang buhok ay umaagos sa hangin. Seng! Shua! Agad na nag-cruise ang landas ng dalawang binata at sa sobrang lakas ay gumawa sila ng butas sa kanilang kinatatayuan. Sky Illusion Stance. Ginamit ni Henry ang kanyang hindi kumpletong holy martial art at ang kanyang figura ay naging parang buwan, hindi makatotohanan at mabilis. Wind Turbine Technique. Ang ibang kabataan ay tumayo at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Habang ginagawa niya iyon, lumitaw ang isang buhawi. Ano ba? Naramdaman ni Henry pilit na hinihila ng puwersa ang kanyang katawan. Anong klaseng teknik ito? Walang epekto ang hindi kumpletong holy martial art ko. Boom! Ang sosyal na kabataan ay gumawa ng dalawang aksyon sa paghiwa gamit ang kanyang mga kamay at ang buhawi ay naging mga bilog at bilog na sinubukang pigilan si Henry. Illusion Moon Heavenly Slice. Sigaw ni Henry at isang malamig na pilak na kinang-ang lumitaw sa kanyang mga braso na naging mga talam at bumangga sa mga pag-atake ng kalaban. Saglit na nagkagat ang dalawang puwersa bago ang natitirang enerhiya ay natangay ang lahat. Sa wakas, binasak ng sosyal na kabataan ang half-holy martial art ni Henry dahil mayroon siyang mas malalim na inner strength. Pew!
Ang katawan ni Henry ay ipinadala 7 hanggang 8 metro ang layo at napakaputla ng mukha niya, kahit ang half-holy martial arts ay hindi nakakaapekto sa kanya, maaaring nagsanay siya ng holy martial art. Not bad, you managed to sustain 20 moves with me. Ang kabataang nanalo ay may paghanga sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ganap na nailabas ang kanyang aura at pinahirapan niyang huminga sina Conrad at Feng Hayo. 8th rank of the martial path. Bulalas ni Conrad. Ang paglilinang ng panlipunang kabataan ay nalampasan ng lahat sa Sky Guards Battalion. 8th rank ng martial path. At isang peak na 8th rank. Nagulat si Francis sa kanyang nakita. Ang iba pang walang ekspresyong kabataan ay umabot na sa pinakamataas na ranggo sa ika-8 ranggo. Mahirap isipin na isang 15 hanggang 16 na taong gulang na kabataan na halos umabot na sa ika-9 na ranggo. Ang ika-9 na ranggo ay ang rurok na dahil ang Holy Martial Path ay isang alamat lamang. Sino ka? Maingat na tiningnan ni Henry ang dalawa. Ako si Gover at ito ang pang-anim kong kapatid. Balmond. Nagpakilala ang madaldal na kabataan. Gover Noren? Balmond? Hindi man lang sila narinig ng mga kabataan, pero paanong hindi nila kilala ang mga henyo sa Gaius Palace? Kuya Gover at Kuya Balmond, ano ang nagdala sa iyo dito? Mula sa gusali ay narinig ang isang boses. Bago pa makapag-react ang mga tao, nagpakita na si Third Guard. Kuya. Parehong yumuko sina Gover at Balmond. Kuya. Si Third Guard ang nakatatandang kapatid sa dalawa. Conrad at kasamahan. Halos malunok ang kanilang mga dila. Ang dalawang ito ay mga disipulo ni Lord Gaius. Sinabi ng Third Guard sa Sky Guards Battalion. Mga disipulo ni Lord Gaius. Ang mga alon ng paghanga, selos at inggit ay nanginginig sa kanilang mga puso. Hindi nakakagulat na sila ay napakalakas, sila ay mga disipulo ni Lord Gaius. Marami sa mga henyo ang nakahinga ng maluwag. Nabalitaan ko na darating si Master sa kalahating buwan para maghanap ng mga disipulo sa Sky Guards Battalion, kaya pumunta kami para tingnan sila. Nakangiting sabi ni Gover habang si Balmond sa tabi niya ay walang ekspresyon gaya ng dati. Brother Bay, mayroon kaming isang tao na maaaring talunin ka sa isang tiyak na aspeto. May misteryosong ngiti si Third Guard. Nang marinig ito, agad na nagpakita ang interes sa mukha ni Gover at Balmond. WHO. Lumingon si Balmond at pinagmasdan ang mukha ng mga henyo sa field. Sa kanilang mga mata, si Henry lang ang ganoon. Francis. Lumingon ang mga mata ni Third Guard kay Francis sa hindi kalayuan. Ano ang gusto ng Third Guard sa akin? Si Francis ay lumakad ng may kakaibang ekspresyon. Siya. Parehong nakatitig sa kanya sina Gover at Balmond na nagparamdam kay Francis ng matinding pressure. Brother Bay, kahit na ang iyong talento ay mahusay at mayroon kang magandang memorya, si Francis ay maaaring mas mahusay. Sabi ni Third Guard. Hehe, talaga? Tuwang-tuwang tanong ni Gover. Itong dalawang ito ay parang gusto nilang may makatalo sa kapatid nilang ito. Oo, nakakabaliw lang ang talent ni Balmond, umabot na sa level na pareho silang nagseselos at naiinggit. Sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng kaliwanagan at talento, nalampasan sila ni Balmond ng labis. Ngayon na sa wakas ay nakahanap na sila ng isang taong maaaring lumampas sa Balmond sa mga tuntunin ng memorya, malinaw na hindi nila papalampasin ang pagkakataong ito. Hindi ako naniniwala. Casual na sinabi ni Balmond ang tatlong salitang ito. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tila nasa sabik si Gover, bagamat hindi siya gaanong kumpiyansa. Maya-maya, pumasok na sila sa building sa gitna ng field. Agad na naglabas ng libro si Third Guard at inihampas ito sa mesa. This is a half-holy martial art named Smoking Transparent Step. Half-holy martial art? Nagliwanag ang mga mata ni Francis. Pareho kayong hindi natuto ng kasanayang ito ng tama, pinagmasdan ng kanyang mga mata sina Francis at Balmond. Hindi. Parehong umiling ang dalawa. Ginagamit ninyong dalawa ang pinakamabilis ninyong bilis para isaulo ang mga nilalaman. Inihayag ng Third Guard. Mauna na ako. Kinuha ni Balmond ang libro at binaliktad ang mga pahina.
Sa buong panahon, para siyang estatwa ng bato. Humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha upang pakuluan ang tsaa mamaya natapos ni Balmond, maaari mo akong subukan sa anumang bagay. Hayaan mong subukan kita. Inagaw ni Gover ang libro at HR ay pumili ng ilang lugar ng random kung saan tumugon kaagad at tama si Balmond. Nagulat si Francis sa pagtatanghal na ito. Simula nang sumanib siya sa mahiwagang mata, ito ang unang henyo na nakita niya na nakakasalo ng kahit ano sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito ng isang beses. Francis, ikaw na. Sabi ni third guard. Tumango si Francis at kinuha ang smoking transparent step na libro. Shua! 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 Makalipas ang halos 10 paghinga, ibinalik ni Francis ang aklat, tapos na. Ito mabilis. Nagulat at naghinala sina Balmond at Gover. Pinili ng dalawa ang mga komplikadong punto sa aklat ngunit ganap na kabisado ito ni Francis. Masyadong malakas, ang kanyang memorya ay nalampasan ang kay Brother Balmond. Tuwang-tuwa si Gover at parang accomplishment ito para may makatalo kay Balmond. Hindi ako naniniwala. Sinuri ng mga mata ni Balmond sina third guard at Francis, iniisip na maaaring nagsama ang dalawa para linlangin siya. Paano mo gustong patunayan kung gayon? Tanong pabalik ni third guard. Naglabas ng libro si Balmond at sinabing, Half-Holy Martial Art Returning Breath Technique. 80. Half-Holy Rank Martial Art Returning Breath Technique. Binagsak ni Balmond ang librong ito sa mesa. Isa pang Half-Holy Rank Martial Art at isang Inner Strength din. Tumawa si Francis sa kanyang puso. Sa maikling sandaling ito, nang hindi gumagamit ng kaunting enerhiya, nakakuha siya ng kalahating banal na ranggo na bilis ng kasanayan at ngayon, nakakakuha na siya ng Inner Strength. Ang dalawang kasanayan ay kapaki-pakinabang kay Francis dahil ang kanyang lightly micro-step ay isang mataas na ranggo na martial art. Kahit na siya ay may tulong ng air crossing breathing technique, ito ay maihahambing lamang sa isang peak rank martial art. Para sa kasanayan sa inner strength, ang lightly floating fairy ni Francis, sa tulong ng air crossing breathing technique, ay maihahambing sa isang half-holy rank martial art at ang kinuha ni Balmond ay nasa half-holy rank na. Ito ay isang kasanayang kinuha ko mula sa isang cultivator ng ika-9 na ranggo pagkatapos ko siyang patayin. Kahit ako ay hindi pa nababasa, kung maaari mo pa itong kabisaduhin sa maikling panahon tulad ng dati, kung gayon ikaw ay mananalo. Sabi ni Balmond. Pinatay ang isang magsasaka ng ika-9 na ranggo? Nagulat si Francis habang nakatitig sa walang ekspresyon na kabataan sa kanyang harapan. Gaano siya kalakas? Ang kakaiba ay ang third guard at Gover ay hindi naghihinala sa kanya. Ngunit bahagyang at mahina, nakita ni Francis ang selos sa mga mata ni Gover. Malinaw na kahit na pareho sila ng guro, ang third guard at Gover ay parehong naiinggit sa talento ni Balmond. Ngayon na sa wakas ay nakahanap na sila ng makakatalo kay Balmond sa isang partikular na aspeto, halatang masaya sila. Ano? Natatakot ka ba? Isang maganang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Balmond, hindi siya makapaniwala na kahit sino sa Gaius Palace ay makakatalo sa kanya in terms of memorizing. Sigurado siyang pinlano ito ni Francis kasama ng third guard para linlangin siya. Oo naman. Tumawa si Francis sa loob ng kanyang puso. Marahil ang kalahating banal na ranggo na martial art ay hindi mahalaga para sa third guard at Balmond dahil sila ay mga disipulo ni Lord Gaius, ngunit ito ay kay Francis. Pagkatapos niyang tanggapin, agad na binasa ni Francis ang nilalaman ng returning breath technique. Shua! 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 Habang nag-swipe si Francis sa mga pahina, isang mahinang berdeng ilaw ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Ngunit hindi ito pinansin dahil ang aura na inilabas nito ay kapareho ng katawan ni Francis. Makalipas ang 10 paghinga. Ibinalik ni Francis ang libro sa mesa at nagpakawalan ng hininga, subukan mo ako. Hayaan mo akong gawin ito. Namuo ang pagtataka at paghihinala sa mga mata ni Balmond, kaya kinuha niya ang libro at pumili ng ilang lugar. Agad na tumugon si Francis nang walang pag-aalinlangan at perpektong sinagot ang lahat ng mga tanong. Hehe, Kuya Balmond. Natalo ka. Hindi maipaliwanag ni Gover ang saya sa kanyang puso.
Mukhang natatalo din si Kuya Balmond minsan. Isang ekspresyon ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ng third guard habang si Francis ay nasa Sky Guards Battalion kung tutuusin na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit ang isa na pinakamasaya ay talagang si Francis. Nang hindi gumagamit ng anumang enerhiya, nakakuha siya ng 2 kalahating banal na martial arts. Saan pa siya makakahanap ng mga ganitong bagay? Si Balmond lang ang may malungkot na mukha. Kung tutuusin, siya ay isang kabataan lamang na 15 hanggang 16 na taong gulang at hindi pa siya nakakatanggap ng mga batikos noon. Nakita pa ni Francis ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata, halatang nag-iwan ng marka si Francis sa puso ni Balmond. Sulit ba na masaktan ng isang sobrang henyo para sa 2 half-holy rank martial arts? Nag-isip ng malalim si Francis. Ang matalo ay upang makakuha, lahat ay may presyo. Hindi ibig sabihin ng memorya na makakakuha ka ng mga insight. Aalis na ako. Tumayo si Balmond at umalis mag-isa. Nagpalitan ng tingin sina Gover at third guard, masaya silang makitang natalo si Balmond. Pagkatapos ay tumayo si Francis at bumalik sa kanyang kahoy na silid. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang isipan ang returning breath technique at smoking transparent step. Sumili ang ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang 2 husay. Ito ang kanyang unang pagkakataon na hinawakan ng isang half-holy ranked martial art. Una niyang tiningnan ang returning breath technique na isang inner strength skill. Kung mas malalim ang isang kasanayan sa inner strength, mas komplikado ang pag-aaral at pagsasanay at ito ay mapanganib dahil ang kaunting pagkakamali ay maaaring magresulta sa sakuna. Ngunit para kay Francis, mas madali ito dahil sa kanyang kaliwang mata. Sa sandaling ito, binuksan niya ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata at isang kakaibang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang buong katawan. Nakikita ni Francis ang daloy ng dugo at lakas ng inner sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay katulad ng maalamat na inner sight na makakamit lamang sa pinakamataas na ika-9 na ranggo, ngunit ang kanyang paningin ay mas malinaw pa. Sa loob lamang ng ilang oras, pumasok na si Francis sa mga panimulang yugto ng returning breath technique. Maging si Balmond ay magugulat kung makita niya ito. Pamamaraan ng bumabalik na hininga, pinagsasama ang lakas ng panloob na may pinakamataas na kalidad upang bumuo ng mas malakas. Ang kasanayang ito ay nagbibigay daan sa isa na mag-imbak ng higit na lakas ng panloob kaysa sa karaniwan. Napakalakas ng kasanayang ito sa inner strength. Naramdaman ni Francis na bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ang bentahe ng returning breath ay nasa ilalim ng condensation ng inner strength, isa pang inner strength na may mas mataas na kalidad at mas mababang dami ang nabuo, sa makatuwid ang isa ay maaaring mag-imbak ng higit pa. Makalipas ang kalahating araw. Nag-condense si Francis ng maliit na bubble ng returning air inner strength at ang kapangyarihan nito ay madaling lumampas sa kanyang air crossing breathing technique. Ang pinaka-nakakagulat na bahagi ay ang nagbabalik na lakas ng inner breath ay maaaring matuno ang inner strength ng iba. Ang orihinal na inner strength ni Francis mula sa air crossing breathing technique ay unti-unting nilalamon at nagbabago. Sa paglipas ng panahon, ang nagbabalik na lakas ng inner breath ay lumakas din. Makalipas ang isang araw at gabi. Ang lahat ng orihinal na inner strength ni Francis ay napalitan ng returning breath inner strength. Ang bagong inner strength ay bumuo ng isang layer ng berde ng napakabilis kaya hindi napigilan ni Francis na mapabuntong hininga. Ang nagbabalik na lakas ng inner breath ay sumisipsip ng iba pang inner strength at binago ito sa sarili ko. Sa makatuwid, ang mga katangian nito ay kapareho ng dati. Natagpuan ni Francis ang puntong ito at labis siyang nasasabik. Sa ganitong paraan, maaaring magamit ang kanyang nagbabalik na lakas ng hininga sa kanyang lightly floating ferry at bagaman ang epekto ay maaaring 80 hanggang 70% lamang ng dati, mayroon itong mas malaking dami at kalidad. Matapos simulan ng returning breath technique, nalaman ni Francis na ang kanyang inner strength ay mas malakas kaysa kay Conrad nang hindi bababa sa kalahati. At ito ay siya lamang simula upang malaman ito. Susunod, sinimulan niyang matutunan ang kanyang smoking transparent step sa labas. Ang half-holy rank martial art na ito ay lubos na katulad ng kanyang lightly micro step. Paninigarilyo transparent step kasing liwanag ng usok. Kapag sinanay sa mababang antas, maaaring gumalaw ang isa nang hindi naririnig.
Dahil ang kanyang lightly micro-step ay umabot sa pinakamataas na antas, madali itong pumasok sa mga panimulang yugto ng smoking transparent step. Ngunit kung nais ni Francis na maabot ang mababang antas, itiging mahirap. Nagsanay si Francis ng hardcore ng ilang araw, ngunit hindi pa rin niya maabot ang mababang antas. Sa punto ng kahirapan, nakita niya ang flowing wind stance sa kanyang mata. Ang flowing wind stance ay isang suporta sa holy martial art at noong ginamit niya ang smoking transparent step dito, tila nakakuha siya ng mga bagong insight. Makalipas ang kalahating minuto, binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Muli niyang sinanay ang smoking transparent step at nalaman niyang naabot niya ang mababang antas. Matapos maabot ang mababang antas, tumaas ito ng paunti-unti at bumagal habang papalapit ito sa mataas na antas. Sa oras na ito, nakakuha rin si Francis ng mga insight sa flowing wind stance. Oras na. Huminto si Francis sa pagsasanay sa kanyang mga kasanayan. Hanggang ngayon, mayroon siyang ilang pangunahing kasanayan. Banal na ranggo ng martial arts silver wall technique. Half-holy rank martial arts, returning breath technique, paninigarilyo transparent step, lightly floating fairy. Ang pinakamataas na ranggo ng martial art, star finger, ang kapangyarihan ay hindi mas mahina kaysa sa kalahating banal na ranggo ng martial arts. Bukod sa mga ito, mayroon din siyang Archer God's Left Eye na hindi alam ang ranggo. Hindi alam ni Francis kung gaano siya kalakas ngayon. Kung babalik tayo ngayon sa Feather Cloud City, wala nang makakalaban ko. Hindi napigilan ni Francis ang buntong hininga. Malinaw na ayaw niyang bumalik sa Feather Cloud City ngayon. Sa Province City na ito, maraming mga henyo ng parehong henerasyon na kapantay niya, kung hindi man mas malakas. Na si Balmond ay nasa peak na ika-8 ranggo at kaya na niyang pumatay ng mga cultivator sa ika-9 na ranggo. Sa pananatili rito, naramdaman ni Francis ang kompetisyon at pressure na nagpasiklab sa kanyang potensyal. Natutunan ng ilang mga kasanayan, lumabas si Francis sa kanyang silid at nalaman niyang marami pang pagbabago sa 10 Sky Guards. Narinig ko na lalabas si Lord Gaio sa loob ng ilang araw, kaya lahat ay nagsisikap na maging isa sa 10 Sky Guards. Sa pagsasalita hanggang dito, si Frankie ay bahagyang nanlumo. Napakaraming mga henyo sa Sky Guards Battalion at sa ilalim ng kompetisyon, ang paglilinang ng mga kabataan ay tumaas ng mabilis. Si Frankie ang pinakamataas na henyo sa loob ng Pearl Tree Sea, ngunit hindi man lang siya nakapasok sa 10 Sky Guards pagkatapos na pumunta rito. Halos hindi ako nakarating sa ika-9 na silid na gawa sa kahoy 2 araw na ang nakakaraan, ngunit agad akong hinamon at nawala. Mapait na sabi ni Frankie. Ang mga ranggo ng 10 Sky Guards ay makabuluhang lumipat nitong ilang araw bukod sa 3 tao. Ang 3 ito ay sina Henry, Conrad at Francis. Bagamat si Francis ay ika-10, ang kanyang tunay na lakas ay hindi bababa sa nangungunang 3, kaya walang sino man ang nangahas na hominin siya, na nangangahulugang ang numero 9 ang pangunahing target. Sa araw na ito, tinipon ng Third Guard ang mga kabataan at inihayag, si Lord Gaius ay lumabas mula sa liblib na pagmumuni-muni at siya ay personal na darating dito sa loob ng 3 araw. 81. Si Lord Gaius ay lumabas sa liblib na pagmumuni-muni at siya ay personal na darating dito sa loob ng 3 araw. Sumabog ang balita sa Sky Guards Battalion. Maraming kabataan ang naikayam ang kanilang mga kamao sa pananabik. Sa lungsod ng lalawigan ng Gaius, ang ibig sabihin ni Lord Gaius ay ganap na kapangyarihan, siya ay isang maalamat na figura na iginagalang ng bawat magsasaka. Sa pag-anunsyo ng balitang ito, ang kompetisyon sa pagitan ng 10 Sky Guards ay naging mas matindi kung saan ang ilan sa nangungunang 10 ay naghahamon sa isa't isa. Walang alinlangan, kung mas mataas ang iyong ranggo sa 10 Sky Guards, mas mataas ang iyong pagkakataong mapili. Ang grupo ng mga kabataan ay tila nabaliw, baliw na naglilinang at naghahamon sa isa't isa. Kahit alam nilang halos wala na silang tsansa na manalo. Sa 2 araw na ito, maging si Francis ay nakatanggap ng ilang hamon. Tinanggap silang lahat ni Francis at ginamit ang Star Finger para tapusin ang kalaban sa isang galaw. Upang makaakit ng mas kaunting mga problema, inilabas ni Francis ang kanyang ika-7 ranggo na aura. Ginawa niya ito dahil sa 2 dahilan. Una, kakaunting tao ang haamon sa kanya.
Kung ang kanyang kultibasyon ay umabot sa ikapitong ranggo, siya ay pumasok sa mga yugto ng isang martial master at isang bagong antas. Kahit bigyan mo pa ng 100 lakas ng loob ang ibang kabataan, hindi sila maglalakas loob na hominin siya. Pangalawa, mas mataas ang cultivation na ipinakita ni Francis, mas mataas ang tsansa na mapili ni Lord Gaius. Hinangaan din ni Francis ang misteryoso at maalamat na si Lord Gaius. Oh my God! Naabot ni Francis ang ikapitong ranggo. Ang Sky Guards Battalion ngayon ay may isa pang super genius. Ang balita tungkol sa pag-abot ni Francis sa ikapitong ranggo ay sumabog. Sina Angelica at Frankie ay parehong dumating upang batiin siya. Binabati kita kay Brother Hanford sa pag-abot sa Martial Master. Si Frankie ay tumingin ng magalang at humahanga kay Francis. Ang tatlong tier sa siyam na hanay ng Martial Path ay tinawag na Martial Learner, Martial Artist at Martial Master. Kapag ang isang tao ay umabot sa isang mas mataas na antas, ang kanilang katayuan ay magbabago ng malaki. Ang mga martial learners ay ang pinakamababang baitang ng mga magsasaka. Ang mga martial artists ay hindi lamang may kaunting lakas, igagalang sila ng mga tao. Ang isa ay papasok sa pinakamataas na baitang sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa ranggo ng martial master. Kapag may nakarating sa ikapitong ranggo, makakatanggap sila ng mga imbitasyon mula sa alinman sa 13 bansa. Alam kong hindi magpapatalo si Brother Francis kina Henry at Conrad. Nagningning ang kaligayahan sa mga mata ni Angelica. Pakiramdam niya ay madaling tanggapin si Francis na umabot sa ikapitong ranggo at masaya siya para sa kanya. Mula sa isang panlabas na disipulo hanggang sa isang panloob na disipulo, pagkatapos sa isang henyo sa Feather Cloud City, naroon si Angelica at nasaksihan ang kanyang pagbangon. Angelica, sa iyong potensyal, malapit ka nang makarating sa ikapitong ranggo. Ngumiti si Francis at iniskan ang kanyang kaliwang mata sa katawan ni Angelica. Ang kultibasyon ni Angelica ay umabot na sa pinakamataas na ika-6 na ranggo at siya ay nasa ika-5 na ranggo sa loob ng 10 Sky Guards. Sa gusali sa gitna ng lugar. Meron ng ilang henyo sa Sky Guards Battalion, sana hindi ito mabaigo kay Lord Gaius. Bulong ni Third Guard. Bagamat madalas siyang nanatili sa gusali, alam pa rin niya ang sitwasyon sa Sky Guards Battalion. Matapos marinig na si Francis ay umabot na sa ikapitong ranggo, nagulat sina Henry at Conrad. Gumapang ang oras sa pagtatapos ng 3 araw at mas naging tense ang kapaligiran. Ang ika-9 na posisyon ay nagbabago halos bawat oras. Ang mga hindi na challenge ay ang 3 magagaling na henyo ng ikapitong ranggo na lahat ay gumamit ng hindi maunahang lakas upang talunin ang kanilang mga kalaban. Huminahon si Francis at nag-focus sa pagpapalakas ng kanyang lakas sa huling 2 araw. Limitado ang oras ni Francis, kaya tumutok siya sa Returning Breath Technique at Star Finger na umabot sa ika-5 antas sa ika-3 araw. Ang Star Finger ay nahati sa 7 antas at ang ika-5 antas ay nagpalabas ng mga pulso ng magandang liwanag sa daliri ni Francis. Sobrang perfection. Grabe ang bilis. Ito ang naramdaman ni Francis habang ginamit niya ang Star Finger. Sa isang paghinga lang, kaya niyang magpaputok ng 7 hanggang 8 daliri at gawing banta ang mga pag-atake sa ika-7 ranggo. Ang pinakahuling hakbang na one-line Star Finger ay umabot sa kapangyarihan ng ika-8 ranggo at ito ay nung hindi pa niya ginagamit ang Silver Wall Technique. Naiintindihan, darating si Lord Gaius bukas. Ang gabi ng ika-3 araw, ang kompetisyon ay mainit na mainit. Sa gabi. Sa wakas ay naabot ni Frankie ang ika-9 na ranggo sa 10 Sky Guards at siya ay nanirahan doon. Ngayon, mayroon na siyang 2 peak rank martial arts na umabot na sa mataas na level at naabot na rin niya ang peak 6th rank. Sa wakas nakabalik na ako. Nagpakawala ng hininga si Frankie at hinamon niya ang numero 8 na talo niya. Ginawa niya ito dahil masyadong delikado ang ika-9 na posisyon dahil napakaraming tao ang humahamon dito. Kahit na ang pinakamataas na kultibasyon ni Frankie sa ika-6 na ranggo, siya ay nailagay lamang sa ika-8 na nagpatunay kung gaano katindi ang kompetisyon. Francis, sa iyong lakas maaabot mo ang nangungunang 3. Nagtataka si Frankie. Alam niya ang lakas ni Francis, kayang patayin ni Francis ang mga quasi-martial masters kapag nasa peak 6 rank lang siya at ang huli ay nakatanggap ng maraming battle point pagkatapos ng misyon.
Sigurado si Frankie na si Francis ay maaaring maging una o pangalawa. Pumapangalawa siya dahil naabot na ni Henry ang peak 7th rank. Sa loob ng 10 Sky Guards, si Henry ang una, si Francis ay pangalawa at si Conrad ay pangatlo. Malinaw, ito ang mga ranking na ibinigay sa kanila ng ibang mga kabataan, ngunit si Francis ay nasa ika-10 pa rin sa 10 Sky Guards. Naabot ko na ang ika-7 ranggo, kaya hindi na mahalaga. Isang casual na ngiti ang ibinigay ni Francis. Hindi mapigilan ni Frankie na magbigay ng naiinggit na tingin. Sa kasalukuyang cultivation ni Francis, malaki ang posibilidad na siya ang mapili ni Lord Gaius kaya hindi na mahalaga ang kanyang ranggo. Siya ay isang sobrang henyo na umabot sa ika-7 ranggo bago ang 16 na taong gulang. Mabagal na lumipas ang oras. Sa wakas ay dumating na ang umaga at lumabas si third guard sa kanyang gusali, tapos na ang oras. Lahat ng 10 Sky Guards ay sumalubong sa akin bukas ng umaga. Sa oras na yun, si Lord Gaius ay personal na darating para bigyan ka ng mga payo. Nang marinig ito, ang 10 Sky Guards ay naghiyawan sa tuwa habang mga hindi napili ay nalungkot. Ha ha ha. Makakatulog na rin ako sa wakas. Tumawa ng malakas si Frankie. Malinaw na nais ng third guard na ang mga kabataan ay nasa kanilang peak state kapag nakikipagkita kay Lord Gaius. Nasa sabik din si Francis. Mula nang sumanib siya sa mata, tumaas siya ng paunti-unti. Nang makapasok siya sa Gaius Palace, ang kompetisyon sa pagitan ng mga henyo ay nagpasiklab sa kanyang potensyal at ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang maalamat na figura ng Cloud Country. Nang gabing iyon, matamis na natulog ang 10 Sky Guards. Kinaumagahan. Ang lahat ng mga kabataan ay bumangon ng maaga, puno ng kapangyarihan. Nang walang tawag ng third guard, ang 10 Sky Guards ay pumasok sa gusali sa gitna ng field. Sa loob ng gusali, ang 10 kabataan ay dumating kalahating oras ng maaga. Not bad, maaga kayong lahat. Binilang ng third guard ang mga taong naroroon at kinumpirma ang kanilang mga pangalan dahil napakaraming pagbabago sa anggo nitong mga nakaraang araw. MMHMM. 10 tao dito, Henry, Conrad, Aljun, Angelica, Frankie, Siwen, Francis. Nang basahin niya ang pangalan ni Francis, bahagyang natigilan siya at ang iba pang mga kabataan ay may kakaibang ekspresyon nang marinig nila ito, ngunit walang nagtanong sa kanyang lakas. To. 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 Sa mga oras na ito, tumunog ang mga yabag mula sa labas. Napabuntong hininga ang 10 kabataan. Bago pa man bumukas ang pinto, isang nakakatakot na kapangyarihan ng bomb alert sa kanila. Ang mga yapak ay tila nakatayo sa kanilang mga puso. Sa ilalim ng mga titig ng lahat may ilang taong pumasok. 12. To. To. Ang mga yapak ay nakapagpatigil sa puso ng mga kabataan. Tanging third guard lang ang nakatayo doon na walang ekspresyon. Trick. Bumukas ang pinto at pumasok ang 3 figura. Ang taong nangunguna ay isang medyo makisig na kabataan na may malinaw na mga mata at isang matalim na aura. Siya yun. Nalaman ni Francis na kilala niya ang tao. Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Angelica. Ang taong ito ay ang taong nagdala sa kanila mula sa Feather Cloud City, si Brandon. Sa likod ni Brandon ay may 2 kabataan, ang isa ay nakangiti at ang isa ay walang ekspresyon. Gover. Balmond. Naramdaman ni na Henry at Conrad ang paglundag ng kanilang puso. Bakit sila dumating? Nagulat si Francis, nakipag-ugnayan siya kina Gover at Balmond, kaya alam niya kung gaano sila nakakatakot. Lalo na si Balmond na naabot ang pinakamataas na ika-8 ranggo at kayang pumatay ng mga magsasaka ng ika-9. Malabo ang 10 Sky Guards kumpara sa dalawang ito. Nandito rin si Kuya Yels. Binati ng third guard si Brandon. Natagpuan ni Francis na ang upuan ni Brandon ay nasa harap pa ng third guard. Si Master Yels ay disipulo din ni Lord Gaius. Natigilan si Francis. Sa sandaling ito, nakita niya si Brandon na nakatingin sa kanya, halatang malaki ang pag-asa ni Brandon kay Francis. Si Lord Gaius ay lumabas mula sa liblib na pagmumuni-muni sa oras na ito upang kumpirmahin ang 1 hanggang 2 pangunahing disipulo. Wala kaming anumang pagkakataon.
Nag-uusap sina Brandon at Third Guard. Mga pangunahing disipulo. Bakas sa mga mukha ng kabataan ang mga ekspresyon ng pagtatanong. Walang kakaiba, Master Yells, kami ni Gover ay mga panlabas na disipulo. Si Balmond lang ang pangunahing disipulo. Paliwanag ni Third Guard. Labas na alagad. Ang mga alon ng pagkabigla ay lumundag sa puso ng 10 Sky Guards. Si Brandon at Third Guard ay parehong nasa ika-9 na ranggo at sila ay mga outer disciples lamang. Nasa ika-8 ranggo na si Gover sa murang edad at isa lamang siyang outer disciple. Si Balmond lamang ang pangunahing disipulo ni Lord Gaius. Ang Balmond na iyon ay mas matanda lamang sa akin ng 1 taon at siya ay nasa peak na ika-8 ranggo at kaya niyang pumatay ng mga cultivator ng ika-9. Tanging mga superhenyo na tulad niya ang maaaring maging pangunahing disipulo ni Lord Gaius. Huminga ng malamig si Francis. Sa lakas ni Balmond, madali niyang matatalo ang lahat sa Feather Cloud City at isa rin siyang peak-tier fighter sa Gaius Province City. Ngunit ang isang henyo na tulad niya ay isang katunggali. Nang tumingin ang mga kabataan kay Balmond, nanlabo ang kanilang mga mata. Kung 10 taon na ang nakalilipas, ang mga talento ni Gover at Henry ang nangunguna sa isang henerasyon, ngunit dahil umiral si Balmond, mamumutla ang ibang mga henyo kung ikukumpara. Sa isang pagkakataon, lahat ay tumingin kay Balmond ng may inggit, selos at kawalan ng magawa. Sir Third Guard, may utos si Master na dalhin ang 10 Sky Guard na ito sa Spiritual Martial Hall. Ang taong dumating ay isang Gaius Corp na kalahating nakaluhod sa lupa. Mayroong 18 tao sa Gaius Corps, ngunit ang nangungunang 3 ay pawang makapangyarihang magsasaka. Spiritual Martial Hall? Nagkatinginan sina Brandon at Third Guard at nakita nila ang kuryosidad sa mga mata ng isa't isa. Ang Spiritual Martial Hall ay isang mahalagang lugar sa Gaius Palace at ito ang lugar kung saan nilinang ni Lord Gaius. Kadalasan, walang papayag pumasok sa Spiritual Martial Hall maliban kung sila ay tinawag. Mukhang nagpasya si Master na kumuha ng ilang mga disipulo. Malaking pagkakataon nito para sa inyong lahat. Mataimtim na sabi ni Brandon pagkatapos ay tumayo at pinangunahan ang daan. Ang 10 Sky Guards ay nakaramdam ng ibang kapaligiran, ngunit alam nila na ito ay isang pagkakataon upang baguhin ang kanilang kapalaran. 3 taon na ang nakararaan, magkasama kaming pumasok ni Brother Balmond sa Spiritual Martial Hall, ngunit naging outer disciple ako habang siya ay naging core disciple. Huminga ng malalim si Gover at tumingin kay Balmond sa tabi niya. Nakatayo doon si Balmond na walang ekspresyon. Kung babalikan, hindi pa rin maalala ni Gover kung paano ito napagdesisyonan, ngunit mula sa araw na iyon, nagbago ang kanilang kapalaran. Kapag sila ay naging mga alagad ni Lord Gaius, kahit na sila ay isang panlabas na disipulo, sila ay tatanggap ng maraming mahalagang mapagkukunan upang matulungan silang maglinang. Malapit na. Dumating ang lahat sa harap ng isang sinaunang Silver Grey Hall. Ang bulwagan na ito ay mukhang walang laman at patay. Pagpasok sa bulwagan, wala ni isang figura ang makikita, ngunit mararamdaman ni Francis ang 3-4 na Gaius Core doon kung imulat niya ang kanyang mata. Master, nandito na sila. Si Brandon ay nakatayo sa pintuan na puno ng paggalang. Pasok. Isang tunog ang nagmula sa kailaliman ng bulwagan. Ang boses ay tila dumaan sa mga ulap na walang balak na gugulatin sila ngunit ginawa pa rin ito. Ang 10 Sky Guards ay nagpipigil ng hininga at bawat hakbang nila ay tila patungo sa langit. Nakaramdam ng pananabik si Francis at isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang mata sa kanyang katawan. Sa mga sandaling ito, hindi niya pinangarap na imulat ang kaliwang mata dahil pakiramdam niya ay may nilalang sa bulwagan na sinusubaybayan ng bawat kilos nila. Toto! Toto! Ang grupo ng mga kabataan ay hindi mapakali sa bulwagan. Maging sina Balmond at Gover ay may solemn na mukha. Sa gitna ng malaking bulwagan, isang tao ang nakaupo sa isang futon. Kung hindi ito makikita ng mga mata, hindi nila mararamdaman na may tao. Ang figura na nakaupo sa futon ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng ginto at pilak na damit na hindi naglalabas ng anumang aura. Para siyang commoner. Mahirap paniwalaan ng gayong tao ay ang maalamat na Panginoong Gaius. Guro, nandito na ang 10 Sky Guard. Sabi ni Third Guard habang nakayuko. Mabuti.
Tumango si Lord Gaius habang iminulat niya ang kanyang mga mata at iwinagayway ang kanyang kamay. Sa ikalawang pagmulat niya ng kanyang mga mata ay naakit ang mga kabataan sa walang limitasyong karagatan sa loob nila. Naramdaman ni Francis na ang casual na galaw ni Lord Gaius ay tila nakikipag-ugnayan sa kanyang paligid. Ang casual na paghampas ng kanyang mga kamay ay parang hari na sumenya sa kanila na maupo. Si Brandon, Third Guard, Balmond at Gover ay nakaupo malapit kay Lord Gaius, samantalang ang iba pang 10 kabataan ay nakaupo sa mga futon alinsunod sa kanilang ranggo. Una ay si Henry, pangalawa ay si Conrad, pangatlo Aljun. Ika-10 Francis. Guro, medyo may mga mahuhusay na henyo sa Sky Guards Battalion. Bulong ni Third Guard. Walang ekspresyon si Lord Gaius habang casual niyang sinulyapan ang 10 Sky Guards. Agad na naramdaman ng 10 kabataan na sila ay tinamaan ng kidlat. Sa isang kisap mata, nakita ni Lord Gaius ang paglilinang ng bawat kabataan. Naramdaman ni Francis na kahit na ang kanyang withering wood technique ay umabot na sa pinakamataas na antas, hindi pa rin niya maitago ang kanyang cultivation kay Lord Gaius. Mas malakas kaysa sa naunang kapalaran, ngunit walang sino man sa inyo ang may pagkakataon na maging aking pangunahing disipulo. Walang ekspresyong sinabi ni Lord Gaius na parang normal lang ang sinasabi niya, ngunit nakita ni Francis ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Huwag! Pakiramdam ng 10 kabataan ay nahulog sila sa impyerno. Sinabi ni Lord Gaius na wala sa mga henyong ito ang pumasok sa kanyang mata. Paano naging ganito? Si Brandon at Third Guard ay parehong nagulat at puno ng hindi paniniwala. Sa kanilang mga mata, kahit na hindi sila mga halimaw na tulad ni Balmond, may mga henyo tulad ni Henry at Francis na parehong nakarating sa ika-7 ranggo sa gayong murang edad. Guro, paano ka makasisiguro kung hindi mo susubukan? Maingat na tanong ni Brandon. Oo, naabot na ni Henry ang pinakamataas na ika-7 ranggo at si Francis ay may mas mahusay na memorya kaysa sa Balmond. Walang gana na sabi ni Third Guard. Kung tutuusin, lahat ng mga henyo na ito ay inalagaan niya. 83. Sa bulwagan, ang mga kabataan ay nasa kanilang mga daliri. Napataas ang kilay ni Francis, tumanggi siyang maniwala na wala ni isa man sa 10 Sky Guards ang nakita ni Lord Gaius sa isang sulyap lang. Ang 9 na hanay ng martial path ay isang pundasyon lamang. Sa lugar na ito, ang lakas, paglilinang at mga kasanayan ay hindi mahalaga kung hindi mo maabot ang susunod na kaharian. Ang boses ni Lord Gaius ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang mga salita ay tila kalahating naiintindihan at kalahating kakaiba sa pandinig ng kabataan. Iilan lamang ang nakaunawa sa kahulugan ng mga salita ni Lord Gaius. Ayon sa kanya, ang 9 na hanay ng martial path ay isang pundasyon lamang. Sa yugtong ito, kahit na mas malakas ang iyong lakas kaysa sa iba, walang saysay kung hindi mo maabot ang susunod na kaharian. May naintindihan si Francis. Naalala niya isang buwan nang nakalipas nang makausap niya si Master Yels. Sinabi ni Master Ye, ang 9 na hanay ng martial path ay nagsasanay sa katawan at mga buto at bumubuo ng pundasyon. Ngayon, malalim na naalala ito ni Francis at napagtanto niya na ang tunay na layunin ng 9 na ranggo ng martial path ay hindi tungkol sa pagpatay o kasanayan. Nagtatanong ang batang ito kung ang paglilinang at lakas ay hindi mahalaga sa 9 na hanay ng martial path, kung gayon ano. Tumayo si Henry at magalang na nagtanong. Habang ginagawa niya yon ay isang manipis na pawis na malamig ang lumitaw sa kanyang likod. Ang iba pang 9 na 10 Sky Guards ay hindi napigil ang magpawis din at humanga sa kanyang katapangan. Tila may magandang impresyon si Lord Gaius kay Henry, ang lakas ay pangalawa sa yugtong ito dahil ang kinabukasan ang pinakamahalaga. Isang landas na mas maakay sa'yo. Kinabukasan. Isang landas na maaaring humantong sa iyo ng higit pa. Naunawaan kaagad ni Francis. Kapag ang isa ay umabot sa antas ng Panginoon, gayos sila ay nagkaroon ng iba't ibang mga pananaw. Pagbibigay ng halimbawa, ang isang martial artist ay maaaring ang pinakamalakas sa kabuuan ng kanyang ranggo, ngunit kung wala siyang potensyal at hindi siya makalusot sa ika-7 ranggo upang maging isang martial master, walang saysay kung siya ang pinakamalakas sa ika-6 na ranggo. At sa gayon, hindi sila itataas ng mga paksayo na ito. Nangangahulugan din ito na ang isang sulyap kay Lord Gaius ay nakita ang mga potensyal ng 10 Sky Guards at hindi niya masyadong tinitingnan ang kanilang kasalukuyang lakas sa ngayon.
Malinaw, ang mga may mas mahusay na potensyal ay karaniwang may mas mataas na paglilinang kaya naman pipili siya ng disipulo mula sa 10 Sky Guards. Kahit na sabihin ko ito, kailangan mo pa ring masuri. Habang sinasabi ito ni Lord Gaius, naglabas siya ng isang transparent na bola na kristal na kasing laki ng kamao. Ang bola na ito ay ginawa mula sa isang natatanging materyal. Sa ilalim ng kanyang senyales, kinuha ni Balmond ang bolang kristal at ibinigay ito sa 10 Sky Guards. Iyan ang bagay na iyon. Naramdaman ni Gover na tumalon ang kanyang puso. Noong taong iyon ay dumating siya kasama si Balmond sa Spiritual Martial Hall, kinuha din ito ni Lord Gaius. Sinabi ni Lord Gaius, ito ay isang espesyal na bagay sa mundo dahil masusukat nito ang potensyal ng isang tao sa hinaharap. Maaari nitong tansyahin ang iyong potensyal sa hinaharap sa humigit kumulang 79%. Nang marinig ito ng mga kabataan, hindi maiwasang makaramdam ng kaba. Maaaring masukat ng isang item ang potensyal ng isang tao. Si Francis ay interesado. Sa oras na ito, iniabot ni Balmond ang bowl ang kristal kay Henry. Ipikit mo ang iyong mga mata at ilagay ang iyong kamalayan at inner strength dito. Sinabi sa kanya ni Lord Gaius. Opo, sir. Huminga ng malalim si Henry at kinalma ang sarili. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang enerhiya sa bowl ang kristal sa kanyang kamay. Weng! Lumitaw ang mga bilog ng puting liwanag sa loob ng bola. Isang bilog, dalawang bilog, tatlong bilog. 5 bilog. Ang ika-5 bilog ay naging berde ngunit hindi tulad ng unang 4 na puti. Nalampasan mo na ang pang-4 na bilog, ibig sabihin, ang iyong potensyal ay lumampas sa mortal na katawan. Kahit na okay lang, hindi pa rin ito sapat para maging pangunahing disipulo ko. Sabi ni Lord Gaius. Nang marinig ito ay nanlabo ang mga mata ni Henry. Siya ang may pinakamataas na cultivation sa 10 Sky Guards, ngunit sa mga mata ni Lord Gaius ay ganoon lang siya. Nang makita ang pagganap ni Henry, mas nakaramdam ng kaba ang ibang mga henyo. Hindi nagtagal, turn na ni Conrad. Kinuha ni Conrad ang bolang kristal na may nanginginig na kamay at sa wakas ay ibinaon niya ang kanyang malay dito. Lumitaw ang mga bilog ng puting liwanag sa mga panloob na bahagi ng bola. Isang bilog, 2 bilog, 3 bilog, 4 na bilog. Ang mga puting bilog ay huminto sa ika-4 at ang ika-5 ay hindi lumitaw. Ang iyong potensyal ay umabot sa mga limitasyon ng mga mortal, ngunit ito ay napakalayo pa rin sa aking target. Umiling si Lord Gaius. Paanong naging ganito? Ang mukha ni Conrad ay kasing itim ng uling, parang nawala ang kanyang kaluluwa. Ang pagsusuri na natanggap niya ay mas malala kaysa kay Henry. Nakatanggap man lang ng average na pagsusuri si Henry. Susunod, si Aljun na. Akin na. Si Aljun ay may taimtim na tingin habang inilalagay niya ang kanyang kamalayan sa bola. Sa loob ng bola, may lumitaw na 3 puting bilog sa kanila iniwan ng isa pang kalahating bilog. Ang ikatlo at kalahating bilog ay medyo mas malala kaysa kay Conrad. Isang henyo sa loob ng mga mortal, ngunit hindi ito sapat sa totoong yugto ng mundo. Umiling si Lord Gaius. Bukod kay Henry, ang dalawa pa ay hindi man lang umabot sa limitasyon ni Lord Gaius. Ang potensyal ni Algen at Conrad ay nangungunang antas sa Feather Cloud City, ngunit wala silang halaga dito. Tumibok ang puso ni Francis. Iniisip din niya kung ano ang ibig sabihin ni Lord Gaius sa totoong yugto ng mundo. Pagkatapos ni Aljun, si Angelica na. Ipinikit ni Angelica ang kanyang mga mata at hinawakan ng kristal gamit ang kanyang malajade na mga kamay. Weng! Ang mga bilog ay pinakawalan sa panloob na bahagi ng kristal, ngunit 3 bilog ang lumitaw pagkatapos ay 5 pagkatapos 4, ito ay lubhang hindi matatag at ang kulay ay hindi puti o berde. Nag-isip ng malalim si Lord Gaius. Ang sitwasyon ni Angelica ay iba sa ibang mga kabataan. Natatangi kaya ang potensyal ni Angelica? Napaisip si Francis. Ibinuka ni Lord Gaius ang kanyang bibig pagkatapos ng ilang pag-iisip, ang iyong potensyal ay espesyal, ngunit hindi ito dapat hihigit sa kay Henry. Nakatanggap ng ganoong pagsusuri, nagpakawala ng hininga si Angelica. Nang matapos si Angelica, ito ang ika-5, pagkatapos ay ang ika-6, pagkatapos ay ang ika-7.
Ang mga kabataan pagkatapos ay hindi man lang umabot sa bottom line ni Lord Gaius. Akin na. Kinuha ni Frankie ang kristal mula kay Balmond na may nanginginig na mga kamay. Hindi nagtagal, lumitaw ang 3.5 bilog sa loob ng kristal. Ang kanyang potensyal ay kapantay ng kay Aljon at siya ay nasa pinakamataas na antas pa rin sa 10 Sky Guards, ngunit hindi siya sapat para kay Lord Gaius. Nabigo. Nanlumo si Frankie, siya ang pinakamataas na henyo ng Pearl Tree City at gusto niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa Province City, ngunit hindi man lang niya naabot ang minimum standard ni Lord Gaius. Si Ziwen naman ay pagkatapos ni Frankie. Si Ziwen ay ang kabataang kasama ni Aljon sa panahon ng misyon. Ako. Si Ziwen ay labis na kinabahan at hindi siya mapakali. Hinaampas ni Balmond ang kanyang likod at naramdaman ni Ziwen na lumamig ang kanyang dugo. Walang silbi ang pagsubok ni Ziwen, mayroon lamang siyang 3 bilog. Susunod. Walang ekspresyong sabi ni Lord Gaius. Susunod. Tumalo ng puso ni Francis. Sa wakas ay turn na niya. Ang huli sa 10 Skyguard ay si Francis. Sa oras na ito, ang mga tingin ng lahat ng naroroon ay nabaling sa kanya. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Francis ang mga inaasahan at kumpiyansa ni Angelica. Nararamdaman niya ang mga ngiti ni Third Guard at Brandon. Malaki ang pag-asa nila sa potensyal ni Francis dahil naabot na ni Francis ang ika-7 ranggo at isa siya sa pinakabata sa 10 Sky Guards. Bago iyon, nauna si Francis sa kill mission at mayroon siyang memorya na nalampasan maging ang kay Balmond. Ibinigay ni Balmond ang bolang kristal kay Francis na may interes sa kanyang mga mata. Mayroon siyang malalim na impresyon kay Francis dahil siya lang ang taong makakatalo sa kanya sa mga tuntunin ng pagsasaulo. Bahagyang nanlumo siya matapos matalo kay Francis noong araw na iyon. Ngayon ay makikita niya kung gaano kalakas ang potensyal ni Francis. Guro, ito ang kabataang mas mahusay ang memorya kaysa kay Balmond at ang unang nakakuha sa misyon ng paglilinis ng bandido. Hindi lang iyon, siya rin ang pinakabata sa 10 Sky Guards. Sabi ni Third Guard sa mahinang boses. Ang kuryosidad at interes ay sumilay sa mga mata ni Lord Gaius. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, kinuha ni Francis ang kristal at inilagay ang kanyang kamalayan pati na rin ang kanyang lakas sa loob. Weng! Agad na lumitaw ang unang bilog. Anong nangyayari? Tumalo ng puso ni Francis dahil nalaman niya na pagkatapos lumitaw ang isang bilog ay mabagal na nabuo ang susunod. Kahit naganap niyang inilagay ang kanyang kamalayan dito, 1.5 bilog lamang ang nabuo. Naninigas ang mga taong nanunood. Ang potensyal ni Francis ay hindi dapat mas mahina kaysa kay Henry. Nabigo si Lord Gaius at may sasabihin sana siya. Pay. Biglang nakarinig si Francis ng tunog ng pagtalon mula sa kaibuturan ng kanyang kaliwang mata na nagpalabas ng sizzles ng init sa kanyang katawan. Weng! Ang mga puting bilog na tumigil sa paggalaw ay biglang umusad muli at umabot sa 2 bilog. Matapos maabot ang 2 bilog, patuloy na nabuo ang mga puting bilog. 2 bilog. 3 bilog. 3.5 bilog. 84. Ang atensyon ng lahat ay nasa kristal na nasa kamay ni Francis. Biglang nag-condense yung bilog tapos huminto ulit tapos tumalon ulit. Ang pagbabago ay ginawa ang mga puso ng mga nanunood clench. Agad na nilunok ni Lord Gaius ang kanyang sasabihin, ang pagbabago ay halos naging dahilan ng kanyang maling pagsusuri. Kung tutuusin, ito ang unang beses niyang makakita ng ganito. Si Francis lamang ang nakakaalam sa kanyang puso na ang kanyang potensyal ay hindi lalam sa 2 bilog. 2.5 bilog. 3 bilog. 3.5 bilog. Sa init ng kanyang kaliwang mata, umabot sa 3.5 ang dami ng bilog at patuloy pa rin sa pagkondensasyon. 3.5. 4 na bilog. 4.5 bilog. Marami sa mga tao ang nagpipigil ng hininga. 4.5 bilog ang pinakamagaling sa 10 Sky Guards hindi kasama sina Henry at Angelica. Napagtanto ni Francis na ang 5 bilog ay isang buong antas, ngunit pagkatapos ng ika-4.5 bilog ay pinakipot ay bumagal ang pag-unlad. Biglang naglabasan ng panibagong pulso ng init mula sa kaliwang mata niya. 4 na bilog at kalahati. 5 bilog.
Lumitaw ang isang malabong berdeng kulay habang ang ikalimang bilog ay nag-condense. Ito ang limitasyon na maaaring maabot ni Francis nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata dahil alam niyang madarama ito ni Lord Gaius. Ang ikalimang bilog ay lumitaw, ngunit ito ay bahagyang mas mahina kaysa kay Henry. Ito ay dapat na kalahating espiritual na katawan. Muling naging normal ang ekspresyon ni Lord Gaius. Malinaw na ang potensyal ni Francis ay nasa ibaba lamang ng kay Henry at hindi ito nakapagbigay sa kanya ng sorpresa. Kalahating espiritual na katawan? Hindi sapat. Kinuha ni Balmond ang kristal na may pagkabigo sa kanyang mga mata. Malinaw na na-overestimate niya si Francis. Guro, alin ang kukunin mo? Tanong ni third guard. Wala ni isa sa kanila ang sapat para maging pangunahing disipulo ko. Umiling si Lord Gaius. Hanggang ngayon, ang tanging nakalulugod sa kanya ay si Balmond. Nang marinig ito, ang lahat ng mga kabataan ay naging mapait. Ngunit ang henerasyong ito ng Sky Guards Battalion ay talagang mas malakas kaysa dati. Ang ilan sa kanila ay maaaring maging aking panlabas na mga disipulo. Ang mga salita ni Lord Gaius ay pilipit. Panlabas na alagad? Lumiwanag ang mga mata ni Henry at kasamahan. Bagamat hindi malamang na maging isang pangunahing disipulo, pangarap pa rin na maging kanyang panlabas na disipulo. Si Lord Gaius ay isang alamat sa Cloud Country kahit ang Martial Masters ay humingi ng mga payo mula sa kanya. Kung maaari silang maging kanyang panlabas na alagad, magkakaroon sila ng pagkakataong tumanggap ng mga turo mula sa kanya. Higit pa rito, ang third guard at Brandon ay kanyang mga panlabas na disipulo lamang. Mga panlabas na alagad? Alin? Tanong ni Brandon. Ang dalawang ito ay parehong may espiritual na katawan kaya wala silang problema sa pagiging aking panlabas na disipulo. Tumingin si Lord Gaius kina Henry at Angelica. Paano si Francis? Siya ang pinakabata dito at siya ay may mataas na kultibasyon, ang kanyang memorya ay mas mahusay kaysa kay Balmond, siya rin ang nauna sa misyon. Mabilis na sabi ni Brandon. Si Francis ang henyo na kinuha niya mula sa Feather Cloud City at mataas ang inaasahan niya sa kanya. Magiging mahirap sa kanyang kalahating spiritual na katawan. Sabi ni Lord Gaius pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ngunit nang makitang pareho siyang pinuri ni third guard at Brandon, hindi niya napigil ang matawa, o sige, hayaan mo na siya. Ang pagpasok ng tatlong disipulo ng sabay-sabay ay sumisira sa record ko. Habang nagpa siya si Lord Gaius, ngumiti si Brandon at third guard kay Francis. Nagpasalamat din si Francis. Guro, hindi ka magsisisi na kunin siya. Tiwalang sabi ni Brandon. Oh, hindi alam ni Lord Gaius kung saan nanggaling ang pagtitiwala ni Brandon. Hindi nagpaliwanag si Brandon. Naalala niya ang aura na inilabas ni Francis nang isagawa ang kanyang mga kasanayan pabalik sa pamilya Zhao. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng karamihan sa ika-9 na ranggo at sa oras na iyon, si Francis ay nasa ika-5 ranggo lamang. Henry, Angelica, Francis. Mula ngayon, magiging mga panlabas na disipulo ni Lord Gaius. Inihayag ng third guard. Hindi mo kailangang maging masyadong formal dahil ikaw ay mga panlabas na disipulo. Napangiti ng mahina si Lord Gaius. Ang kanyang paningin ay nag-scan sa kabuuan ni Francis at ang dalawa pa bago napahinga sa Balmond. Noon lang siya nagbigay ng totoong ngiti. Naunawaan ni Francis at ng iba pa na ang mga panlabas na disipulo ay paminsan-minsan lamang makakatanggap ng mga payo. Kung minsan, ang mga panlabas na disipulo ay hindi makakakuha ng anumang bagay. Si Lord Gaius ay mayroon lamang Balmond bilang isang pangunahing disipulo at ito ang huli na ganap niyang palakihin. Pagkatapos ng seremonya ng Master Disciple, umalis ang iba pang 7 Sky Guard. Hindi nagtagal, si Lord Gaius na lang at ang kanyang mga disipulo ang naiwan. Third guard at Brandon ay may kanya-kanyang assignment at umalis. Sa makatuwid, naiwan na lamang sina Balmond, Gover, Henry, Angelica at Francis. Maaari kayong magtanong sa akin dahil naging mga alagad ko na kayo ngayon. Ibinuka ni Lord Gaius ang kanyang bibig at sinabi. Mga tanong. Sina Henry, Angelica at Francis ay nasa sabik. Malinaw na marami silang tanong na itatanong sa maalamat na figurang ito. Guro, ano ang espiritual na katawan? Ang unang taong nagtanong ay si Henry.
Espiritual, mortal na katawan. Ito ang narinig ni Francis mula kay Lord Gaius noon. May daan-daang bilyong tao sa kontinenteng ito at ang kanilang potensyal ay napagpasyahan kapag sila ay ipinanganak. Mahigit sa 99% ng mga tao ay normal at mayroon silang mortal bodies. Ipinaliwanag ni Lord Gaius ang konsepto ng mortal body. Naunawaan ni Francis ang ibig niyang sabihin. Karamihan sa mga tao sa mundong ito ay may mga mortal na katawan. Halimbawa, bago sumanib si Francis sa mata, mayroon siyang 100% mortal body. Ngunit pagkatapos ng pagsanib ng misteryosong kaliwang mata, ang kanyang dugo at potensyal ay naapektuhan lahat at ito ay naging kalahating espiritual na katawan. Ang mortal na katawan ay nahahati sa iba't ibang tier, low, middle, high at limit. Nangangahulugan ito na may mga pagkakaiba din sa pagitan ng mortal bodies. Sa pagsusulit, ang isang bilog ay nangangahulugang low-tier mortal body, 2 ang ibig sabihin ng middle-tier mortal body. 4 na bilog ang ibig sabihin ng limit-tier mortal body. Patuloy ni Lord Gaius. Si Francis ay hindi pa nakarinig ng ganito dati. Ang ika-5 bilog ay nangangahulugan ng espiritual na katawan. Ang mga taong may espiritual na katawan ay may kalamangan kumpara sa mga may mortal na katawan. Ang mga henyong iyon ay makakarating sa banal na landas ng militar sa loob lamang ng ilang oras depende sa kung gaano kahusay ang kanilang mga Panginoon. Sa wakas ay ipinaliwanag ni Lord Gaius kung ano ang ibig sabihin ng mortal and spiritual body. Nadagdagan nito ang kaalaman ni Francis. Tinansya niya na si Hanford Linlong ay nasa 3 bilog at kalahati sa pagitan ng high tier at limit tier ng isang mortal body. Sunod, nagtanong si Angelica kay Lord Gaius. Nagtanong si Angelica, Guro, may mga kaharian ba sa itaas ng Holy Martial Path? Nang marinig ang tanong na ito, nagpakita rin ng interes si Francis. Noong nanatili siya sa Feather Cloud City, ang Martial Path lang ang alam nila. Ang Holy Martial Path ay isang alingaw-ngaw lamang. Pagharap kay Lord Gaius Hanford, naisip ni Feng na narating na niya ang Holy Martial Path. Pagkatapos, mayroon bang mga kaharian sa itaas ng Holy Martial Path? Oo. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lord Gaius habang siya ay taimtim sasalita, ngunit ito ay isang antas na hindi mo mahawakan. Nang marinig ito, naramdaman ni Francis at ng dalawa pa ang paggalaw ng kanilang puso. Mayroong mas matataas na kaharian sa itaas ng Holy Martial Path. Di nagtagal, nagtanong si Francis. Ano ang pinakamahalaga sa 9 na hanay ng Martial Path? Ang katawan ang pinakamahalaga. Ang punto ng Martial Path ay palakasin ang dugo, buto at organo. Ang tunay na gamit ng inner strength ay hindi para pumatay ng tao, ngunit ginagamit ito para palakasin ang sariling katawan. Sa puntong ito, maraming magsasaka ang napunta sa maling landas. Ngumiti si Lord Gaius. No wonder. Sigurado na ngayon si Francis sa kanyang iniisip noon. Guro, ano ang punto mo sa pagpapalaki ng napakaraming henyo? Tinanong ni Francis ang tanong na pinaka-naguguluhan sa kanya. Pumasok siya sa Gaius Palace, narinig niya ang iba na nagsasabing mahal ni Lord Gaius ang mga henyo at ipapadala niya ang kanyang mga tauhan sa buong bansa ang kunin sila. Siya at si Angelica ay natagpuan ng Gaius Court at si Brandon ay personal na dumating upang kunin sila. Ang tanong ni Francis ay nagpatigas sa katawan ni Lord Gaius at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, naramdaman ni Francis at ng iba pa ang prayer na dumaan sa kanila. Malinaw na walang nagawa si Lord Gaius, hindi man lang niya pinakawalan ang kanyang aura, ngunit ang pressure mula sa kanyang mental energy ay naging dahilan upang manginig ang iba. Sa kabutihang palad, ang pakiramdam na ito ay tumagal lamang ng isang iglap. Kahit noon pa man, lumalabas ang mig na pawis sa noon ni Henry. Francis. Walang kinalaman sa iyo ang tanong na ito. May mga henyo si Master dahil mahal niya sila. Sa tingin mo ba may layunin ng Master? Galit na sigaw ni Gover. 85. Francis. Walang kinalaman sa iyo ang tanong na ito. May mga henyo si Master dahil mahal niya sila. Sa tingin mo ba may layuning Master? Galit na sigaw ni Gover. Ang tanong ni Francis ay nagpakunot din ng mga kilay ni Balmond at Henry. Sa katunayan, ang tanong ni Francis ay hindi isang tanong tungkol sa paglinang. Napagtanto din ni Francis na ang tanong na ito ay tila naliligaw. Ito ang unang pagkakataon na may nagtanong sa akin ng ganito.
Bumalik sa normal ang ekspresyon ni Lord Gaius at sinulyapan niya Francis. Sa level niya, halatang hindi siya magagalit sa ganoong bagay. Mabait talaga si Master. Napabuntong hininga si Gover at ang iba pa. Mukhang hindi galit si Lord Gaius. Sa pamamagitan ng tanong ng Francis, lahat ng iba ay interesado rin. Si Henry at Gover ay lahat matalino, alam nila Lord Gaius ay hindi naghanap ng mga henyo dahil lang sa gusto niya, may layunin. Dahan-daang tumayo si Lord Gaius habang nasa likod ang kanyang mga kamay at hininga habang nakatingin sa langit. Nakita ni Francis ang pagbabago sa kawalan ng kakayahan, puot at mga inaasahan sa mga mata ni Lord Gaius habang siya ay hininga. Tila nang siya ay bumauntong hinga, naranasan ni Lord Gaius ang 4 na panahon ng isang taon. Sa mga taon na ito, ako ay naghahanap at nagpalaki ng mga henyo para sa isang ko. Isang bagay na hindi ko magawa sa aking sarili, kailangan kong umasa sa mga nakababatang henerasyon na gawin. Pagkatapos ay iiska ni Lord Gaius ang mga mukha ng mga kabataang naruroon at pagkatapos ay tumingin siya kay Balmond, may pag-asa at pag-asa. Isang hiling? Isang bagay na hindi kayang gawin ni Lord Gaius? Nagkatinginan ng mga kabataan, gulat na gulat. Alam ng lahat na si Lord Gaius ay may pinakamataas na kapangyarihan sa Cloud Country. Ano ang isagay na kahit siya ay hindi magawa? Ano ang hiling ni Lord Gaius? Lalong naging curious si Francis. Hindi siya naniniwala na walang magagawa si Lord Gaius. Maaari kayong lahat umalis. Pamantong hininga si Lord Gaius at sinenyasan ang kanyang kamay. Pagkatapos, umupo ulit siya sa kanyang futon na iwan lamang ang kanyang pangunahing diyong si Balmond. Guro, talagang tutuperin ko ang iyong hiling. Saad ni Balmond. Buti na lang may puso ka. Mula ngayon, ituturo ko sa iyo ang lahat ng lihim kong kakayahan. Si Lord Gaius. Ngayon, 10 henyo ang pumasok sa spiritual martial upang subukan ang kanilang potensyal. Walang alinlangan, ang pagganap ni Henry ay talagang napakahusay. Ito ay hindi pa rin maihahambing sa Balmond. Sa labas ng spiritual martial hall. Mga panlabas na disipulo ni Lord Gaius ay sabay na lumabas. Brother Ferd, ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang magtanong ng ganyan? Kailangan mong maunawaan na kahit ang martial masters ng 9th rank ay kumikilos ng mapagpakumbaba kay master. Sabi ni Gover sa tono ng pagdidisiplina. Salamat sa pagsabi sa akin. Sabi ni Francis. Siya ay naging isang panlabas na disipulo ni Lord Gaius at kahit na ayaw saktan si Gover, hindi niya tatanggapin ang kanyang mga utos. Ang pagganap ni Francis ay naging sanhi ng kalungkutan ni Gover ngunit hindi siya mapalagay ngayon, kailala niya ito sa kanyang puso. Si Angelica ang nakakuha ng ilang impormasyon mula sa bibig ni Gover. Sinabi ni Gover, kailangan kong balaan ka na si kapatid na Bal ay may napakahusay na talento. Siya ay labis na mayabang at hindi niya pinapayagang talunin siya ng iba, kaya huwag mo siyang haminin. Ganoon din ang naramdaman ni Francis nang marinig niya ito. Nang matalo niya si Balmond sa pagsasao, hindi natuwa ang huli. Hindi ko bang hilingin kay kapatid Danan kung gaano kahusay ang talento ni Balmond para kunin siya ni Mar bilang isang pangunahing disipulo? May hindi patas si Henry sa boses. Kahit na siya ang nangungunang henyo sa Sky Guards Battalion, hindi pa siya malapit na maging isang pangunahing disipulo. Haha, kung nakita mo ang potensya ni Balmond noon, hindi mo sana sinabi ito. Ang tawa ni Gover ay may pait at selos. Ilang bilog ang nakondense nung turn na ni Balmond. Curious na tanong ni Angelica. Kailangan ng halos 5 bilog para maging na disipulo ni Lord Gaius. Noong oras na yon, ang resulta ng pagko ay 5.5 bilog. Tila naalala ni Gover ang eksena 3 taon na ang nakakaraan ng pumasok Spiritual Martial Hall kasama si Balmond. 5.5? Higit pa yon sa atin. Nawala ang ines sa puso ni Henry. Gayunpaman, kumpara kay Brother Balmond, ang sasura. Ang sa kanya ay 8.5. Huminga ng malalim si Gover nang lumitaw sa kanyang mga mata ang paninibugho, kawalan ng kakayahan, ayaw. 8.5 bilog. Nataranta sina Angelica. Nanigang puso ni Francis, 8.5 bilog. Ang talento ni Balmond ay isang halimaw.
Hindi nakakagulat na tiningnan ni Lord Gaius si Balmond ng napakahalaga. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ng mga henyo ang pagkakaiba sa pagitan nila ni Balmond. Tapos umalis sa Spiritual Martial Hall Henry, bumalik sina Angelica at Francis sa Skyguard Battalion. Sa parehong araw, ginamit nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga disipulo ni Lord Gaius para lumipat sa mas matirahan sa Gaius Palace. Congratulations sa inyong dalawa sa pagiging disciples ni Lord Gaius. Sana hindi mo makalimutan. Maasim na sabi ni Frankie na may paghangang tingin. Sa ito, hindi mapigilan ni Frankie ng pabuntong hininga. Naalala niya kung paanong hindi niya inilagay ang dalawa sa kanyang mga mata noong una silang magkita, ngunit ngayon ay malayo na ang dalawa niya. Tapos mag-impake ng mga gamit ang dalawa, pumunta sila sa third guard. Ngayong lahat tayo ay nasa ilalim ng iisang guro, maaari kang lumapit sa akin kung kailangan mo ng anumang tulong. Isang mahinang ngiti ang binigay ni third guard. Pwede ko bang tanungin ang ni Kuya? Hindi ni Francis ang totoong pangalan ni third guard. Bilang isang Gaius Corp, third guard ang pangalan ko ngayon. Ang tagapangasiwa ng Sky Guards Battalion ay tila misteryoso gaya. Bahagyan nilan sina Francis at Angelica at umalis sila sa third guard pagkaraan ng ilang sandali. Matapos maging disipulo Lord Gaius, ang pagtrato sa kanila ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng iba sa loob ng Gaius Palace. Sa parehong araw, sina Francis at Angelica ay parehong lumipat sa sarili nilang gusali. Ang gusaling nilipatan ni Francis ay mayroong dalawang martial artist bilang gwardya. Pagbati, young master hand. Yumuko ang dalawang. Pagbati, guro. 7 hanggang 8 lingkod ang nakatayo doon ng may paggalang. 3 palapag ang gusali at mayroon itong maliit na hardy. Ang pagtrato dito ay sa kung ano ang nakukuha ng mga elder ng Hanford sect. Pinilit ni Francis ang dila. Kung ito ay kalahating taon na ang nakalipas, hindi niya akalain na martial artist higing bantay niya. Bilang alagad pa lamang ni Lord Gaius, nakakuha siya ng 30 pilak at ilang libreng mapagkuhan. Pagkatapos lumipat sa kanyang bagong bahay, naligo si Francis at siyang magtanim muli. Ang returning breath technique ay isang bagay na hindi siya tutulong sa pagsasanay. Pagkatapos sa returning breath technique saglit, lumipat siya sa silver wall technique. Ang silver wall technique ang nag-iisang whole martial art na mayroon siya at maaari nitong mapataas ang kanyang lakas ng malaki. Naalala ni Francis ang sinabi ni Lord Gaius noong araw, ang punto ng siyam na hanay ng ay palakasin ang dugo, buto at ano ng isang tao. Ang tunay na layunin ng strength ay hindi pumatay kundi palakasin ang katawan ng isang tao. Sa puntong ito, maraming cultivator punta sa maling landas. Madaling makita na ang tunay na layunin ng martial path ay upang sa ang katawan at pundasyon ng isang tao na ginawang mas dedikado si Francis sa pagsasanay ng silver technique. Sa sandaling ng silver wall technique ay umabot sa ika-10 antas, ang kanya ay lalampas sa limitasyon ng mga mortal at hindi na niya kailangan ng dala tungkol sa kapangyarihang ilas kapag sinusubukang maabot ang holy martial path. Sa susunod na mga araw, nakatuon si Francis sa silver wall technique, returning technique at iba pang mga kasanayan tulad ng star finger at smoking parent step. Ngunit ang pag-usad ng silver technique ay masyadong mabagal matapos itong makapasok sa 6 na rango. Hindi lamang yung body strengthening techniques ay nangangailangan ng oras at pagsisikap upang daang mabuo. Maaaring mapabilis na mga mapagkukunan ng pag-unlad ng mga diska sa pagpapalakas ng katawan. Isip si Francis. Ayos niya ang kanyang mga gamit at alaman niyang may 400,000 pilak sa kanyang bulsa. HM. Tambak yan. Si Francis ay tumayo ng ilang segundo bago naalala na ang lahat ng mga bagay na ito ay nagmula sa mga na kanyang napatay, lalo na ang rango ng isa. Ang taong iyon lamang ang nagbigay sa kanya ng 2 hanggang 300,000 pilak. 86. Pinigil Francis ang kanyang pananabik habang hawak ang kanyang 100,000 pilak at umalis sa kanyang gusali. Hindi niya pinangarap na magkaroon ng ganoon kalaking pera noon pa man. Bumalik sa isang Hanford, ang kanyang allowance ay 20 pilak lamang baon. Marahil ay makakabili ako ng maraming mapagunan upang matulungan ang aking technique. Isip ni Francis.
Hindi nagtagal, lumabas siya ng Gaius Pass kung saan hindi pa niya napupuntahan. Ang laki ng lungsod ng lalawigan sa Feather Cloud City. Ang mga karwahe ay makikita sa lahat ng dako. Hinangan pang magtanong ni Francis ng direksyon, sumabay siya sa agos at nakarating doon. Daan-daang metro ang layo, nakita niya ang isang tindahan na may karatolang Medicine Pavilion. Malakas talaga ang kapangyarihan sa likod ng Medicine Pavilion. May tindahan pa sa Province City. Nagliwanag sa tuwa ang mga mata. Ilang beses na siyang nagpunta sa Medicine Pavilion noon sa Feather Cloud City at alam niyang mataas ang kalidad ng mga panin doon. Forest Moonlight Grass, Precious Snow Jade Marrow, Bone Connecting Peel, Final 7 Poison Dots. Si Francis hihilo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iba't ibang item. Shua. Binuksan ni Francis ang kaliwang mata at inis kanya ang lahat ng item. Sa isang iglap, kabisado na niya ang lahat ng pangalan, anyo at pawan. Ang libo-libong Paeldores, gamot, at mapagkukunan ay aabutin ng isang taon ng martial learner upang maalala, ngunit gumamit lamang si Francis ng ilang mga hininga upang tatak ang mga ito sa kanyang isipan. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga at inis ka ng mga bagay sa kanyang ulo upang subukang hanapin ang kailangan niya. May kailangan ka ba? Lumapit ang isang martial learner lang na nagsalita. Daman niya na ang aura ni Francis ay mas kaysa sa iba. Nagtagal ay sinabi ni Francis, takete ng bone strengthening powder, blood condensing body strengthening, 3 cheese storage pills at isang sun gathering pill. Tumawag ng 4 na gamit. Nanginginig na nagtanong ang martial learner, sigurado ka bang mo ang mga ito? Bone strengthening powder, mga pinakamahusay na mapagkukunan, matulungan ng mga diskarte sa pagpapalakang katawan ay nagkakahalaga ng kumulang 39,000 bawat pack. Bulalas ng isang malapit na magsasaka. Humiling si 3 ng sabay-sabay. Munting kaibigan, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Lumapit ang isang middle-aged pill master at pinakawalan ng kanyang pangnarango na aura. Mau Pill Master. Ang mga kalapit ng tableta at mga nag-aaral ay tumingin sa kanya ng may Kagad, sitwasyon dito ay nagdulot ng atensyon ng marami pang iba. Kideng, wala akong ganyang ugali. Bahagyang ngumiti si Francis. Lumapit si Mau Pill Master at mahinahong sinabi, ang mga mahahalagang bagay na ito ay sumakabilang sa kabuuang 1,000 pilak. Sigurado ka bang kaya mo ito? Malinaw na hindi naniniwala Mau Pill Master na si Francis ay may ganoong kalaking pilak. 40,000 pilak. Huminga ng malamig at bagong hininga ang mga kalapit na customer. Hindi nila akalain na ang ilang bagay na tinawag ng isang 4 na taong gulang na kabataan ay nagkakahalaga ng 40,000 pilak. Oo. Tinitigan ni Francis ang Pill Master. HMPH. Lumitaw ang galit ni Mau Pill Master dahil kung tato ni Francis, lalabas ang mataantas ng Medicine Pavilion. Bagamat hindi sumigaw si Mau Pill Master, lumaw ang 6 na ranggo na aura. Sa tingin mo ba wala atang gawin yon? Mig na sabi ni Francis habang ang isang magulong inner strength ay pinaklan mula sa kanya. Kagad, tila nag-freeze ang hangin, mga customer sa malapit ay nakaramdam ng pagka-suffocate. Nanigas si Mau Pill Master at naramdaman niyang pinig ang inner strength. Sa kabutihang palad, ang ay tumagal lamang ng 1 segundo bago nawala. Bukod sa kalapit na 7 hanggang 8, walang ibang nakadama. Anong nangyayari? Ang isang pill learner ay hindi alam kung ano ang nangyari. Lumalabas ang malawis sa likod ng Mau Pill Masters, patunod mo ako sa 2 palapa. Ayon sa tuntunin ng Medicine Pavilion, kung 1,000 pilak na halaga ng mga kailangang ipapalit, kailangan nilang pumunta sa 2 palapag. Ang pagbabago sa ugali ni Mau Pill Master ay naging usisa ng ilang tao, ngunit may ilan na naramdaman ang malakas na aura na dumating at nawala sa isang Martial Master. Isang cultivator ng 5 ranggo ang mapait na bulong sa sarili. Pero masyadong mahina ang boses niya, walang karinig sa kanya.
Ang mga nakakaalam ng katotohanan ay nabigla na para bang nawala ang kaluluwa. Si Maupil Master ay tumingin ng malalim kay Francis pagkatapos ay itinaas ang kanyang nakakita ng ganitong batang martial master. Ang isa ay naging isang martial master, titingalain ng mga martial learner, martial artists. Ang mga martial masters ay hindi mga simbolo ng kapangyarihan, sila simbolo din ng katayuan. Ngunit ang kabataang ito na 14 na taong gulang lamang ay umabot na sa antas na ito. Noon, I'm busy. Magpalit ka na lang dito. Umiling si Francis. Dahil dito, bahagyang naging awkward si Maupil Master, ngunit hindi niya ito kayang labanan, kaya kinailangan niyang magpalit dito. Bone Strengthening Powder, 39,000 isang pakete, 3 pakete katumbas 117,000. Blood Condensing Pills isang 32,000 pilak, 76,000 pilak. Cheese Tours isang tableta 44,000 pilak, 2 tableta 80 pilak. Gathering Pill 80,000 pilak bawat isa. Ang lahat ay umabot sa kabuuang tig-8. Inihayag Pill Master. 181,000 pilak. Nakahinga ng maluwag ang mga kalapit na customer. Kailangang malaman ng isa na ang iyong nakamamatay na hayop ay nagkakahalamang ng 30,000 pilak at kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang mga buhay at pumunta sa ng Sky Cloud Forest upang martial masters ay hindi maglalakas o pumasok sa kailaliman ng Sky Forest. Ito ang pilak. Kinuha Francis ang isang makapal na tumpok ng pilak, nilagay ito sa ibabaw ng bag. Ang numero. Maaaring kumpirmahin ni Maupil Master kung ito hindi sa pamamagitan ng pagtingin ng selyo ng 13 bansa sa buwan. Tama sa 13 country pact ang Cloud Tree at ang Maple Fire Country. Ang kasunduan ay tinatawag ding Sky Cloud 13 Country Pact at lahat sila ay gumamit ng parehong mga pera para sa mga ngalakal. Hindi nagtagal, pumunta si Master at 2 iba pa para ni Francis. Bone Strengthening Powder, Pack, Blood Condensing Pills X, Storage Pills X2, Gathering Pill X1, kinumpir Francis na walang mali. Ang kabataang ito ay maaaring kumuha ng ganoong dami ng pera. Kumisla pa mga matsasaka sa Medicine Pavilion. Sinundan pa siya ng 2 ng may malamlam na mukha. Hindi nila alam ang totoong cultivation. Maupil Master, ang customer na yon. Nakita ng isang pillar. Walang kinalaman sa amin ang kaligtasan ng customers sa Medicine Pavilion. Bukod doon, cultivation at background ng customer na ito. Si Maupil Master para kay France. Ang isang 14 na taong gulang na martial master ay dapat magkaroon ng isang malakas na background. Sandaling lumabas si Francis sa pavilion, naramdaman niya ang 2 tao na sa kanya. Malamig na tawa ang ibinigay niya, ngunit ito inabala. Bilang disipulo ni Lord Gaius, halos gusto niya ay magagawa niya sa Gaius Prince dahil ang amo niya ang over. Yummer. Sa sandaling Francis sa Gaius Palace, ang ika-6 na ranggo ay lumapit at siya. Magalang na tumayo ang 8 martial artist kabilang ang head guard. Marahil ay hindi alam ng nagwardya ang background ni Francis, ngunit may ilang koneksyon ang head niya ang pagkakakilanlan ni Francis. Gaius Palace. Tumalo ng 2 sumusunod na. Teng! Teng! Agad na humintapak nila. Nawala ng pag-asa nang makita nilang magbinati ng head guard si Francis. Gaius Palace. Kinokontrol ng napakalaking lungsod na ito ang 12 mga lungsod at ang mga maaaring ng master ay dapat na may konektong iyon. Pag-iisip hanggang dito, lumalabas ang malamig na pawis sa 2 martial artist. Bang na lang, at nasa impyerno na sila. 80 feet, Gaius Palace. Bumalik sa bahay at pinahanda ang alipin ng tub ng mainit na tubig para mailagay niya ang kanyang bone strengthening powder. Narinig ko na ang bone strengthening powder, napakagandang epekto para sa mga sa pagpapalakas ng katawan. Siguro kung magagamit
para sa aking silver wall technique. Nagsimulang magbabad si tubig ng gamot. Ang kumukulong mainit na at masunog sa balat ng mga normal na tao, ngunit wala itong epektawan ni Francis. Gulo-gulo. Ulo ang tubig at naging kulay lila, parang bulaklak na namumukad. Naramdaman ni Francis ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang katawan at dahan-dahan itong tumay ang dugo at utak. Napakamabisang gamot. Lumalabas ang malamig na pawis sa nose ngunit nagawa niyang hindi sumigaw. Ayon sa sa pakete ng Bone Strengthening Powder, ng normal na ikapitong ranggo na hati isang pakete sa kalahati at gamitin ang mga ito ng hiwalay. Kumpiyansa si Francis na ang kanyang silver wall technique, tier body strengthening technique, halip ay gumamit siya ng isang buong alam na ang kanyang katawan ay binago ng mahina at mas marami pa pala siyang naabsorb ng sabay-sabay. Pepe. Naramdaman ni Francis ang paglabas ng init mula sa kanyang kaliwag palamig sa kanyang buong katawan. At pinayagan siya na absorb ang gamot ng mas mabilis. Ang dami at bilis niya ng pulbos ay hindi bababa sa dosis na mas mabilis kaysa sa iba. Naramdaman niyang napakalakas at dali ang gamot. Sa loob ng ilang oras, pinigilan ni Francis ang sakit na magpapahing normal na tao. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakaayos si Francis sa sakit. Sa oras na ito, dahan-dahan niyang inilipat ang returning breath technique na mas pantay-pantay ang pagsipsip ng isang buong araw at gabi. Sa wakas ay naiinom na ni Francis gamot, ngunit mayroon pa ring mga lab ng kanyang katawan. Nakakagulat na ito ay isang mahalagang bagay na nagpapalakas ng katawan. Naramdaman pagtaas sa silver wall technique. Ang silver wall technique ay huminto lamang sa pag-ang ito ay umabot sa ika-6 na antas. Eksakto tulad ng sinabi ng third, mga diskarte sa pagpapalakas ang balawan ay madaling matutunan. Ito ay umuunlad, ito ay mahirap. Ang katawan ni Francis ay sumailalim bago sa pamamagitan ng pagsanib sa kaliwang mata na nagpapataas pagsipsip ng gamot. Pagkatapos gumamit ng isang pakete ng Bone Strengthening Powder, Francis ang iba pang mapagkukunan na mayroon siya, Sun Gathering Pill, 3x Blood Condensing Pill, at G Storage Pills. Nakatulong din ang blood condensing pabuti ang katawan. Naalala niya ang malalim na sinabi ni Lord Gaius na ang siyam na hanay ng Mars katuon sa katawan. Ang paggamit ng cheese para dalisayin ng inner strength ng ibinili niya mga ito para sa breath technique. Ang huling Sun Gathering Pill ay nagkakahalaga ng 80,000 pilak at magdagan ang paglilinang ng mga lanay sa mga batas ng yang. Katawan, lakas, paglilinang. Ang apat na bagay na binili ni Francis ay nakatuon sa tatlo at ang una ang talaga. Sumunod, kumain si Francis ng pill na maaaring magpalakas ng katawan. Ng tabletang ito si Francis ng 1 hanggang 3 araw upang ganap. Sinumin ang tabletang ito, naramdaman ni Francis na ang kanyang katawan at ang sick ay tumaas sa kapangyarihan. Ayos, ang susunod na kakainin niya ay ang cheese storage pills. Sa ilalim ng katotohanan na ang kanyang sa katawan ay napakalakas, naramdaman ni Francis na ang kanyang lakas sa panloob ng paunti-unti. Dahil dito, lubos niyang ang katotohanan na ang pundasyon na ibay. Sa susunod na kalahati ng isang taon lamang si Francis sa silver wall technique at returning breath technique. Pakete ng Bone Strengthening Powder, tableta ng Blood Condensing Pills, cheese storage pills ay naubos na lahat. Sa oras, ang kanyang silver wall technique ay umabot na sa huling yugto ng ika-6 na antas. Antas na ito, ang katawan ni Francis ay ng pilak at kapag na-activate niya ang technique, isang mahinang silver glow sa kanyang katawan na para bang hindi matatalo na estatwa. Kahit na hindi ako gumamit ng inner strength, normal na ikapitong ranggo ng na Francis. Ika-6 na antas lamang kung maabot niya, maaari niyang lipulin ang halos master ng ikapitong ranggo. Ang kalaban ay natuto rin ng
sa ining ng militar. Susunod, kakainin ni Francis ang string peel. Iniwan ito ni Francis hanggang sa huli dahil sin ang kanyang pundasyon na makakaya na mas masipsip ito. Nakapikit, kinain ni Francis gathering peel. Abot ang ikapitong ranggo, bumagal ang paglilinang ni Francis. Kagad, naramdaman ni dagsa ng init na kumalat sa buong ng tabletang ito ay kailangang dahan labas at masipsip. Tumagal ng buong 7 hanggang 8 araw si Francis sa walang tigil na circulation breath technique para makuha ang lahat at hiya. Makalipas ang 8 araw, kuha ni Francis ang halos lahat ng sa oras na ito, ang ilaw sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay umabot na sa 7 tim. Buwang pagsusumikap ay hindi nagawang maultibasyon ni Francis ang pinakamataas 7 ranggo. Hindi ako makapaniwala sa ika-9 na ranggo si Balmond nang husto ang paglilinang pagkatapos kapito. Si Francis sa kanyang puso. Buti na lang naabot ng kanyang silvik ang peak 6 strength at nagtakda ito na pundasyon para sa kanya ng kumpiyansa na maaabot rank sa loob ng 3 buwan. Ho! Francis ang kapangyarihan sa loob niya habang nga at ang aming. Ngayon, ang kalidad at dami ng kanyang strength ay tumaas ng husto. Walang 7th rankers ang naging kalaban ko ngayon. Maaari pa nga akong makalaban ng 8th rankers, ngunit walang pagkakataong manalo kung makakatulad ni Balmond. Tinansya ni Francis ang kanyang lakas. Maaari niyang ika-8 ranggo at maaaring magkaroon ng pagkakataong manalo kung sila ay cultivator ng ika-8 rank. Kung sila ay tulad ni Gover o Balmond, kahit kalahating banal na ranggo ng arts. Hindi niya matalo ang mga ito dahil may huli na haminin ang mga mas matago. Nakapatay na siya ng isang cultivator na ranggo. Sa wakas ay lumabas si Francis mula sa pamamagitan pagkatapos ng sa oras na isang katulong ang nagulat sa kanya. Habang ikaw ay nasa liblib na uni, sina Lady Angelica at Henry ay parehong hinanap. Oh! Francis ang kanyang katawan habang dahan ba sa kanyang bahay. Hindi kalayuan ang bahay ni Henry at bahay ni Angelica. Hindi nagtagal, nagkita-kita ang Brother Hanford. Medyo nag-improve ka sa loob ng isang si Henry ay nagmahinang ngiti at siya ay bahagyang hindi kumpara kay Brother Francis. Nalaman ni Francis na Henry ang limitasyon ng ika-7 rank, bahira ng pangalan ng pinaka-10 Sky Guards. Si Angelica ay tumaas din ng mabot sa ika-7 ranggo. Ngayon, pinag-usapan ng tataan ng kanilang kakayahan at ang istong makipag-spar. Hindi rin tinanggihan ni Francis ang makipag-sparring sa dalawa. Ang huling resulta ay natis kay Henry habang si Angelica kaunti. Ang sparring, gumamit lang si Francis hanggang 70% lakas ng teknik at bahagyang natipid niya ang iba pa niyang kakayahan tulad ng star at smoking transparency. Kahit noon pa man, nagulat si sa lakas ni Henry dahil maaari din ang huli ang kanyang lakas. Ngunit ang nabigla ay si Henry. Na pagkatapos lang ng isang buwan, ni Francis. Habang nag-sparring sila, napagtanto ni Francis na sina Henry at Angelica ay din sa ilang half-holy ranked martial arts. Ang mga disipulo ni Lord Gaius pumunta sa Treasury Hall at pumili ang 10 kalahating holy. Sinabi ni ang balidag kay Francis sa tuwa. No wonder parang hindi nilagay ni Third Balmond ang kalahating holy martial mga mata. Kalamangan na natamo nila sa pagiging DC Lord Gaius ay napakalaki ay nagpasya na pumunta sa Treasury Hall kapag siya. Oo, nakalimutan kong sabihin sa iyo na inimbitahan tayo ni Gover na makipsa sa loob ng 3 araw at Balmond. Ni Henry. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi.